Okay. Oo. Palihog. Milyon-milyon na ang namatay tungod sa pagpanigarilyo. Sugod 2025, nakita nga moabot pa kini og 10 million kada tuig. Daghan no? Pero nganong daghan gihapon ang padayon nga ninigarilyo? Tungod sa nicotine, usa ka kemikal nga anhaa sa sigarilyo. Pagsulod sa nicotine sa lawas sa tao, mupagawas ang utok o dopamine o ang feel-good nga kemikal. Lami kini sa pamati. Tungod ni ini, pangitaon sa atong lawas ang lami nga pamati gikan sa sigarilyo. Balik-balik, hangtod nga maadik. Kung makaadik ang cocaine, susama sa ini ang sigarilyo. Pero kabalo pa ka, nga bisan isa lang ka sigarilyo, makadaot. Ang isa ka sigarilyo adunay 4,000 chemicals. Daghan ni ini toxic o makadaot sa lawas ug 70 ni ini makakanser. Adunay carbon monoxide nga sama sa asaw sa tambutso sa sakyanan, arsenic nga hilo sa ilaga, butane o ang gasolina sa lighter, DDT usa ka gibawal nga insecticide, formaldehyde o formalin nga gamit sa pag-imbalsa mo sa patay o daghan pang uban. Imagine, musulod ning mga butanga sa imong lawas kada hit-hit di mo og sigarilyo. Tungod sa maong makadaot nga mga ingredients, muhina ang baga, maglisod og ginhawa o posibleng magka-cancer. Taasab ang tsansa sa heart attack, stroke o aortic aneurysm sa mga manigarilyo. Sa mga magtiayon, di kayin ninyo ang pagpanigarilyo kay makaapekto kini sa fertility o ang kapasidad nga magkaanak. Posible sab kining rason sa miscarriage o pagkapunit sa gidalang bata o posibleng masayo ang pagpanganak o ang gitawag nga preterm birth. Mupataas pa ang sigarilyo sa tsansa nga mabuta ug magka-periodontitis o sakit sa gums o lagos. Apektado usab ang skin o pamanit tungod kay pasayuhon sa sigarilyo ang paggawas sa wrinkles sa nawong. Aniya pa ang uban sakit nga makuha sa sigarilyo. Pero dili lang kay ang nanigarilyo ang anaa sa peligro. Apilusab ang anaa sa iyang palibot. Adunay gitawag nga second-hand smoke o third-hand smoke. Second-hand smoke ang asugi kan sa smoker o sa taong nanigarilyo. Bisan kadali ilang nga exposure o pagsimhot sa second-hand smoke, pwede ng rason aron ma-heart attack ang tao. Pwede sab kining mahimong rason sa kalit nga pagkamatay sa mga baby o ang gitawag na sudden infant death syndrome. Bisan pa sab nga wala na ang smoker, posible gihapon makasimhot sa aso sa sigarilyo ang ubang tao. Mupilit ang aso dito sa carpet, bumbong, furniture, sanina, buhok ug mga duwaan. Kini ang gitawag nga third-hand smoke nga delikado usab sama sa second-hand smoke. Busa, aron dili makadamay sa uban, manigarilyo lamang sa designated smoking area. Pero mas maayo nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo. Aron luwas ka o tao sa palibot nimo. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray
that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siap na. Oh, na to. Siap na. Mabuhay! You have arrived at your destination. Maniyaw nga pagkanino, tuwan. Let's go. We're home. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, Teleradyo. Mayong Biyernes, mga kabutuanon, ug welcome sa itong programa sa Butuanon Son Teleradyo. Kaya yung programa nga matod sa labing bag-ong balita, mainit ng impormasyon o mga importante para sa matag Butuanon. Mga impormasyon nga importante para sa itong Yes, matag Butuanon, partner. Live kita sa itong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. So, kini programa, hatod ka ninyo sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Dinayon, ang inyong kaabag sa serbisyo. Sa sunod ng mga minuto, atong pagahisgutan ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon. Pagpaabot sa tingog sa katawan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlong Biyernes na usab mga kabutuanon, February 14, 2025. Maayong hapon mga kabutuanon. Wow! Before tawag padayon, partner, Happy Yes, Hearts Happy Day. Hearts Day. No? Happy Happy Valentine's Valentine's Day. Day, everyone. I know, no, atong mga kabutuan, labi na atong mga kauban ng empleyado diri sa Butuan City Government. Ganina, partner, grabe. Nakikita Nag-abot-abot ang Yes, mga oo. tsokolate, Yes, flowers, oo, yes. mga stuffed toy. Sana all. Sana all. Makasana all na lang gitan eh. Sana all, good, no? Sana all. Bahala nang watay madawat og buwak ani partner or tsokolate ang importante nga. Bayo ng lawas. Bayo atong lawas. Correct. Mura gina akong Mura gid natong pagampo, no? Pagampo na Correct. kanang. At least sa adlaw sa kaning Hearts Day, ligo na ato ang panlawas. Dahil lang ito mabawi. Ano na lang? O, mga kabutuan, ayaw kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming na may mo sa kamong mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay inyong opinion, ang inyong sugyot o ang inyong pangutana, importante ka namo. Stay tuned lang diha para sa mas daghan pa detalye sa atong isgutanan karong adlaw. Partner, dapat gid sila atang no kay ang atong isgutanan karon daghay tayo Yes, makatunan. correct, oo. Labi na sa Oo. trend karon nga daghay mabiktima aning scam, Correct. no? Oh, especially partner no nga ang halos tanan social media na gamit Oo. no. Unya ang uban kana bang bisan pa og na-educate na edukar na ang ato ang katawhan, naagi hapon yung mabiktima Correct. kaning sa mga Kay grabe na pud text kayo scam. ang mga text scam karon no nga like dili na gid number ilang gamiton na mo appear na gid siya nga Murag legit. pangalan Oo. legit na more siya legit no. So karon mabal-an nato unsa atong pamaagi aron malikayan nato nga mas scam online. Sige unya no, atangan nato na kay aduna tay bisita gikan Correct. sa Regional Anti-Crime, Regional Anti-Cybercrime unit dito sa PRO 13 unya ato na makauban.
Pero before pa na, partner, yan ang mga highlights sa mga panghitabo sa City Government of Butuan. Unang-una, adunay Arts and Crafts, a Valentine's Trade Fair sa pagpanguna sa City Economic and Business Development Department kung CEBDD diha sa Gingona Park. 12 ka traders ang participar sa aktibidad asa ang produkto nga ilang gibaligya gilang kuban sa mga bulak, mga handcrafted items, mga pagkaon o imnunon nga pwede pang regalo partner karong Valentine's Day. Yes, partner, no, magsugod og display ang mga traders kada alas traders kada alas 8 sa buntag hangtod na alas 8 sa gabi hangtod February 14. Adlaw Biyernes, yes, karon na lang silang adlaw dira sa Gingona Park. Ang aktibidad gibuhat isip tabang sa mga traders panahon sa Valentine's Day. So kato sa mga nangita og mga pangregalo, Yes, mga oo, gift dali na ideas, lang, no? na Oo. diha sa Gingona Park ang atong mga traders open na sila. Kaganina alas 8 sa buntag hangtod na karong gabi. Sa laing bahin, nagpinirmahay na sa kasabutan ang city government sa Butuan. Pinaagi ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada o mga kadagkuan sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF Caraga Region sa pagpanguna ni Regional Director Erwina Grace Morales. Kini may tungod na sa deed of donation alang sa construction sa BLGF Caraga Region Department of Finance Building nga mahimutang sa Demokrito O Plaza Regional Government Center sa Barangay Tiniwisan ning syudad sa atong Butuan. Kini nga lakang subay usab sa SP Resolution number 077-2025 nga giaprobahan sa tibuok pwera sa sangguniang panglungsod members sa pagdumala ni Vice Mayor Lawrence Fortun. Ang pinirmahay na tigayon sa City Mayor's Office Conference uban sa pipila ka department head sa lokal nga panggamhanan sa Butuan. Sa laing bahin, partner, formal nang gitunol sa Taga National Commission for Culture and the Arts ang logo sa Cinema Rehiyon sa Butuan City isip mamahimong host sa 17th Cinema Rehiyon ning tuiga. Ang Cinema Rehiyon o sa ka-flagship project sa NCCA nga naghatag og oportunidad sa mga regional filmmakers, first-timers, veterans, amateurs o mga professionals nga mga mapakita ang ilang film sa katawhan. Kini usab ang mamahimong paagi para ma-promote pinagi sa usa ka film ang istorya o kahakultura sa usa ka rehiyon. Gipasalig ni NCCA head Butch, partner. Sir Butch Ibanez nga mutabang ang NCCA lakip na sa paggiya sa syudad para mahimong malampuson ang 17th Cinema Rehiyon. Sa mensahe nga gipaabot ni City Mayor Ronnie Vicente Lagnada, pinaagi kang Konsehal Reynante de Shata mapasalamaton ang lokal nga panggamhanan sa Butuan sa gihatag nga responsibilidad sa NCCA isip host sa 17th Cinema Rehiyon. Anaa sa Cinema Rehiyon turnover og launching sila Konsehal Cherry May Busa, Konsehal John Hill Unay, Konsehal Eduardo Gonzales, Konsehal Victor Vicente Plaza ug mga partner agencies ug academe. Wow, guwapo kay naatangan partner, no? Yes, Karusa pa na siya imon karong ko ano? Ang kaning rehiyon. Oo, Cinema 17, Rehiyon yes, karong oo. Umaabot pa nga mga bulan. So guwapo kay dinhi sa Butuan City na siya Ang nag-host is ang mag-host. Butuan City. Alright. At ang isa itong pagbalik sa Butuan Luzon Teleradyo, ikaw ba nakadawat og text scam o na nag-offer nimo og easy loan nga murag too good to be true? O di ka makadawat ka og job offer nga perting ninduta pero wala ka nag-apply, basin scam na. Atong isgutan ng kailangang cybercrime o mga scam sa babalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausap kita sa atong serbisyo info. But ba nimong ipa-cancel ang business record sa imong patikayon o negosyo pero wala ka nahibalo kung unsay proseso? Uban ka ni Pio alang sa step-by-step nga proseso sa cancellation of business record sa buhatan sa City Business Permit and Licensing Department o CBPLD. I-check una ang mga checklist of requirements.
Kung nakumpleto na ang imong requisitos, isumiti kini sa City Business Permits and Licensing Department sa window 2 o fill upan dayon ang business record cancellation form. Kulatan ang mong aplikasyon kay i-validate o aprubahan pa kini sa taga CPPLD. Muadto na dayon sa City Treasury Department human nga maaprubahan o mabutangan og pilang kantidad sa balayronon o order of payment. Mubalik dayon sa CBPLD Window 2 ug dalohon ang official receipt nga issue sa taga City Treasurer's Department ug hulatan lang dayon nga ma-release ang dokumento o Certificate of Cancelled Business Record. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang dinhi sa Butuan City PIO. Stay safe. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon. Radyo. Alright, welcome back sa atong programa og syempre partner natong pasalamata atong mga partner station, mga radio stations nga ga-air pod sa atong programa dinhi sa Dabayan sa Butuan. Og karon adlaw partner atong isgutan ang nagkalain mga pamaagi sa mga scammers og kung saan nato nga maprotektahan ang atong kaugalingon. Yes, partner, no, para sa paghatag og tubag sa atong mga pangutana, atong makauban live karon si Police Lieutenant Ivan Rashid P. Injal, Oo. ang Chief sa Operation and Intel Section sa Regional Anti-Cybercrime Unit
13. Sir, Sir, magandang good afternoon. hapon. Good afternoon din po. Oo. Tagalog yun si Sir, Tagalog ha? si Sir. Tagalog So, si Sir. magta-transform muna tayo into Bisaya to Tagalog. Magpapatransform. Oo. May transformation na Sir, kaganap. welcome sa Butuan City, sir. Oo, Thank you po. bago lang po ba kayo na-assign sa RACO, sir? Yes po, my first assignment po dito sa Mindanao is dito po sa Caraga region. Kumusta naman po yung experience mo dito, sir? For ilang buwan na kayo, sir? 5 5 months? months. Oo. Okay naman po, nakaikot-ikot na rin po sa mga areas pag day off natin. Marami namang magandang mga pasyalan dito. Pasyalan Oo. dito. Alright. Sir, ngayon, Valentine's Day. Oo. Meron ba Tapos kayong, pinapunta meron na ba ni kayong Sir date, dito. sir? Yung partner ko kasi nasa Luzon. So, nasa Luzon. ayun, video call na lang. Video call na lang. Napatanong tuloy doon sa Valentine's Day, no? Pero busy si Sir kahit Valentine's Day. Yes. Galing pa Yes. yan siya sa mayroon kayong seminar, Sir, no? Nag-conduct po ako ng lecture regarding cybercrime awareness sa Department of Agriculture, yung laboratory nila dito sa may Tuginab? Oo. Basta sa Department of Agriculture. Opo. Alright, okay. Sir, una-una, gusto mo namin itanong kung ano ba ibig sabihin pag sinasabi nating cybercrime or tech scam? Ano ba yung napaloob dun sa cybercrime? So, unang-una yung cybercrime. So, when we say cybercrime, ito yung any crime act na ginamitan natin ng ICT. So, for example, unang example dyan is libel. Diba, ang libel is paninirang puri. So, we do that publicly, diba, sa mga tao pag pinagalitan natin. Inaway natin sila sa labas. So, if we use ICT, nag-post tayo sa Facebook about dun sa libel, that is considered a cybercrime. Alright. Yes po. Anything activities involved dun sa internet? Yes. Okay. Yes. Sa lahat ng mga activities. So, ibig sabihin, kahit yung mga yung mga illegal na ginagawa doon sa internet na labag sa batas, Yes. considered na cybercrime. Yes po. Oh. Alright. So, kaya mag-ingat yung mga tao. Sa posting, Sa no? posting, dahil may Yes mga... So, yung pag-post kasi na yan, no, given na dala tayo sa emotion natin. Opo. So, parang ano din kasi yung Facebook, para din yung news ba? Na once nag-post ka ng defamation post, mababasa ng maraming tao. So, mas mabilis siyang mag-spread compared dun sa salita mo lang sa labas. Okay. So, kasama din dito yung cyber libel. Yes po. Alright. Paano ho ba ma-consider na cyber libel yung pinost na statement? As long as pasok siya sa elements ng libel. Yung libel, yung libel kasi is yung minura mo yung tao, ipinahiya Pinakikilala mo, pinahiya mo yung tao online na directly na-mention yung pangalan. Tapos may malicious intent. Yes. Opo. Kahit totoo, sir? Yun po yung... Regardless kung totoo o hindi, as long as you pinahiya mo yung tao may online. May pangalan na nakita, may picture na nakita. Hindi kasi natin pwedeng husgahan agad yung tao based dun lang sa mga narinig at kung totoo man o hindi. Hindi natin pwedeng gawin yun. Kumbaga, wala tayong karapatan na Yes. sirain yung reputasyon at paninira sa kanya sa internet kahit sabihin natin totoo. Oh, yes. Yes Kasi hindi po. pa naman yan na-prove sa korte. Yes po. Okay. So, ano ba yung pinaka-common na cybercrime na inyong nahuli o yung mga natanggap nyo na reklamo dito sa Butuan or Caraga region? So, sa Caraga region, yung cases na mostly na re-receive namin sa office namin is yung cyber libel. Then, meron kaming estafa, yung mga yung scams, and meron din kaming mga illegal access, yung mga na-hack yung Facebook account. Pwede pala yun sa inyo, sir. So, pwede silang pumunta sa amin para ma-assist namin sila sa pag-retrieve ng account nila. Pag wala man na silang kilalang marunong, so we can help them, assist them retrieving their Facebook accounts. So, kalimitan, sir, yung mga reklamo is yung mga na-hack. Oo. Yun po yung Maraming cases. Pupunta sa inyo. Actually, yung mas marami is yung libel talaga. libel. Alright. O kasi parang feeling ko kasi nakikita ko sa Facebook marami kasing nabibiktima ng ma-hack yung Facebook page. Sa tanong ko lang, paano ho kaya ma-hack yung Facebook page? Ang Facebook page kasi yan, kung yung account na ginagamit, 'di ba? You need an account to create a page, 'di ba? So, if yung account mo is hindi secured, pag sinabi nating secured, merong personal information like email, numbers, and two-factor authentication. Pag wala ka nun sa account mo,
madali ang chances na ma-hack yung Facebook account Yes, or oo. Facebook page mo. Oh, okay. Especially pag alam nila yung birth date mo, yung address mo, Yes. Correct. at saka email address. Yes, kasi mostly naman kasi ng mga mostly ng tao no, yung ginagamit nilang passwords is related Sa sa, birthday, birthday, pangalan, yes, sa oo. phone number, Mm-mm. etc. Okay. Pero sir, meron po bang mga link niyan na i-click doon kung may magpapadala sa Messenger? Pwede ba siyang ma-hack yung Facebook page? So, Messenger? Ay, when yes, it that, oo. when it comes dun yung parang SMS na message Type, na may oo. link no, ang say ko naman kasi doon may mga instances kasi na yung link na yon na pag tinap natin meron tayong ina-allow. Pag may na-tap tayong allow, binibigay natin yung informations ng mobile devices natin. Parang yung applications ba natin, 'di ba, pag nag-install kayo, yung allow access allow to mo. storage, Oo. location, contact numbers. Once binigyan natin sila ng access doon, makukuha nila yung mga informations Correct. natin. Kahit na walang code. Yung sa actually yung pagdating naman sa GCash, 'di ba, yung may OTP pa yan, tapos OTP. magta-transfer. Mostly kasi ng incidents is yung through phishing, yung hinihingi yung voice call ba, hihingi yung OTP. But yung dun sa SMS, yung nag-click ka lang ng link is nawalan ka na ng pera. Di ba mostly naman ng transaction natin nagre-require ng OTP. Yes, Oo. oo. So maaaring may na-exploit silang process dun sa kay kung ano mang e-wallet platform e-wallet yun. or Oo. banks yun. Oo. Baka may na-exploit silang through that link. So it is better na i-avoid natin yung pag-click ng mga link. Pero sir, may Correct. nabalitaan ako, di ba? Kasi ngayon, may matatanggap ka na text message from a legit, for example, GCash. Nakalagay GCash talaga, Globe yes, or oo. BPI. Sa kanila talaga yun yung number, pero may mga Link na binibigay. Oo. So, parang Ano po- legit siya, sir. ano ba yun, sir? Parang naglabas ata ng Guidelines, ng statement ang GCash regarding diyan na parang nagagamit ata yung nila. Parang May parang device na ginagamit sila, sir. Oo, may device na pag na pag nag-text sa inyo, naka-register siya as GCash, pero hindi naman yun yung number niya. Pero alam ko na address na ata ng NTC ba, or di ko lang sure kung ano yung umawak dyan. Pero alam ko na address na nila yan. Hindi ko lang sure kung ano na yung status. May terms na yan eh. Parang malapit lang siya, partner. Tapos mako-cover niya, para siyang may signal siya na nakukuha niya yung signal ng BPI, pero sa kanya papasok yung mga text. yes. Siya yung magsispread. Oo. Parang man in the middle, Oo, parang gano'n. oo. Oo. Tapos, pag magsisend siya ng mga link, syempre, akala ng mga tao, legit yung link na ibinigay, Oo. kinilik nila. So, syempre, hingi ng OTP, bibigay naman nila. Which is, yun na yung Oo. yung hack, yung pag-scam sa inyo. Oo. Kung wala naman kayong tawag dito na transaction na required na mag-click ng link, wag hindi, na lang. wag na lang. Oo. Kasi mostly 'di ba yung magse-send yan na may reward ka, Yes, may avoid na lang natin 'yon kasi I doubt na baka mataas ang chance na scam siya. Sir, with that concern, incidents nangyayari, meron bang ang ating anti-cybercrime, meron ba tayong move para makita or malaman yung mga yung mga scammers at mahuli sila? So regarding dyan sa sa scams using the GCash. Yes. So yung mga scammers man natin, may transaction kasi yan, 'di ba? May sender, may receiver. Opo. So yung sender is ikaw yung na-scam, yung receiver. Hingin natin yung receiver na number, pa-filean po namin yan ng warrant to disclose computer data. Meron. Then once na ma-file namin yan, ma-issuean ng warrant yan, yung number po na yung warrant na yun, ipapadala namin sa GCash. So si GCash is magpo-provide siya ng information regarding that number para yung nakapangalan sa number na yun yung pa-filean natin ng kaso. Pero usually, sir, may mga iba kasi gumagamit ng fake na pangalan, fake ID. Pero Pag-register sila sa SIM. Kay hindi ka kasi transact partner kung walang verified. So kailangan nila Yung mukha.
yung mukha. Makukuha. Pero minsan kasi, di ba, with the IDs ngayon, parang mapi-fake na rin po yung mga IDs natin. May mga AI na. Hindi ko lang sure regarding sa SIM registration, no, kung how paano nila nire-regulate yung pag-register ng SIM card nila online doon sa platform nila. But as far as we know, kasi we are conducting a intensified cyber patrolling regarding nga dun sa mga selling ng mga registered SIM cards. SIM cards, oo. Kasi bawal yun eh. May mga personalities kasi na ang ginagawa nila, no, yung mga SIM cards na hindi naman nakapangalan sa kanila, binibenta nila sa market, which is a clear violation po ng batas. So, yung mga numbers kasi at yung mga SIM cards na yun at nagkaroon ng possession nun yung mga masasamang loob, gagamitin nila yun sa fraudulent activities. Oo. Sir, ano naman itong tinatawag na SIM swap scam? Meron SIM swap scam. SIM swap scam? Oo. Parang May narinig nakarinig ka na ba nun, sir? According sa Globe, meron tinatawag na SIM swap scam. Oo. Parang ano ata yan, hindi ako particular sa details kasi baka hindi ko pa na-encounter. Ito yung sinasabi ko kanina, sir, na papasok sila sa cellphone mo as Globe. Yes. Titi-take over nila yung signal ni Globe. Bali sila yung papasok, yung mga scammer. Sila yung magte-text sa'yo, pero ginagamit na yung network ni Globe. Para mukha siyang legit. Para magmukhang legit. Oo, SIM swap. Ito took over nila yung telco subscription and other digital accounts linked to your SIM. Yun ang tinatawag nila nga SIM swap scam. Kaya nga ngayon, partner, medyo delikado na. Para hindi ka na magtitiwala sa mga... Kaya ako ngayon, kaya receive ko lang, may na-receive akong you can now, just click the link. Ayoko na mag-click ng link. Ingat talaga. Oo. Ingat talaga sa mga links. Oo. So, anong advice mo, sir, para hindi mabiktima sa mga ganito? Huwag i-click yung link. Hindi nagbibigay ng link. Unang-una, i-assess muna natin, no, yung link. So, i-validate natin yung URL niya. Unang-una, kung verified ba yan. Pag sinabi natin verified, meron tayong HTTPS. Diba merong HTTP which is not secure URL yon. Pag nakalagay naman dyan is HTTPS, yun yung secured. Ibig sabihin, ano yung mga scripts niya. Depende yan kasi sa pag-upload yan sa internet ng mga scripts pag web-related procedure na siya. Then, i-check nyo rin, i-validate nyo din yung pagkakaano ng link. Kasi minsan, ang nakalagay nga, GCash, tapos may kasunod na letter pa, GCash ay, hindi na natin napapansin, which is maliit lang yung then hindi siya .com, .org, or anything globe .xyz, .en, mga ganun. So, yun yung mga una nating i-check sa mga link. No? To i-validate natin kung legit ba yung link niya. Then, syempre, meron kasi yung mga antivirus din sa cellphone I strongly recommend na mag-install kasi yung meron yan silang phishing link protection para pang i-notify kanila pag yung link na itatap mo is delikado na. Magi-inform yan sila. Okay. Sir, may tanong, data and system interference, ma-conclude ba yan sa cybercrime? Data interference, alam ko part ng cybercrime yan, data system interference kasi parang yan, sabotage siyang dating Oo. Lalo na kung mga website ng mga government ang pinapasok nila. Sir, ngayon po ba meron po ba tayong assessment doon sa security ng ating mga website sa mga government websites? Meron pa tayong ginagawa na assessment for security? Regarding dyan, kasi ang regional lang kasi kami, regional level. So mostly na kinikater namin as yung mga crimes conducted here in the region. When it comes to yung pag-strengthen ng website ng mga government agencies natin, it will fall on DICT. Yes, and with the assistance din kasi ng cybercrime diyan sa headquarters namin. Okay. Sa tingin niyo po ba, sir, meron ba tayong mga grupo ng mga scammers dito sa Mindanao? As of now, based sa cyber patrolling namin, wala kaming
makita ang activities na yung group of people na sila yung nangi-scam outside the area of Mindanao pero residing here. Here, Oo, wala pa kaming na mukhang report. yes, oo. But if meron maaaring mag-conduct kami ng search warrant or operation ano sa kanila. Okay. Sir, sa tingin nyo, ano yung pinaka-effective na paraan para maprotektahan yung ating mga personal information online? Unang-una no yung pag-send natin ng pictures, IDs natin sa mga Kasi minsan ma-overwhelmed kasi Yes, sila, no? oo. Pag nakuha nila yung mga national ID nila, pinopost pinupo- nila. Ayan, mag-ingat Oo, sila kasi yes, tama. pag pinost kasi natin yun, Information na yan. Personal information kahit na. ano yun lang natin yung number, sabihin natin, takpan natin yung number. Oo. Nakita naman yung pangalan mo, yung address mo. Pwede kasing gamitin ng ano yan ng perpetrator natin no, to use, to make an identity theft no, regarding sa'yo. Lalo na kung yung Facebook profile mo, IG mo is naka-public. Yun. Kukunin niya yung mga Yung pictures mo o informations. gagawa ngayon siya ng fictitious account na nagpo-posing na ikaw yung taong to, 'di ba? Okay. Kaya nga, ingat to tayo sa pagbibigay ng mga information. Yes. Oo, Yes. oo. Regarding sa sarili natin, no? Especially yung address. Yes, Oo. Minsan kasi hindi natin namamalayan, nagbibigay na pala tayo ng mga information sa sarili natin. Yes. Especially pag address. Oo. Pinipicturean mo Yes, yung tama. location ng ano. Madali lang makita yan sa Google Maps. Yes, madali Oo. lang tayo mag-trace sa Oo. Google Maps. Kasi may mga landmarks naman na mabilis na identify yan. Yes. Oo. Sir, kung biktima po kayo ng online scam, ano po ba yung pinaka mainam na gawin para hindi na makuha yung pera at saka maprotektahan yung account mo? For example, kung nabiktima ka na niyan sa online scam, paano mo ba maprotektahan yung account mo at Information saka and yung your pera? accounts. Yes, oo. Once kumain, nabiktima ka na, Okay. nakuna na ng 5,000 yung account. Tapos parang wag na ulit masundan, Oo. no? I don't know if Mag-change pwede password, ka, I don't know change if PIN. pwede ka mag-change ng PIN. Hindi ko pa nasubukan. But if possible, mas maganda mag-change PIN ka or change password. Or temporary block yung then card. mag-request ka ng pag sa mga credit card naman yan, ipa-block mo yung card mo. Kung and kasi mostly naman kasi pagka mga cards, credit cards, may investigation naman diyan ang the bank itself. I-verify naman nila yun kung yung transaction is legit na ikaw or fraudulent transaction. Pag once fraudulent transaction naman, binabalik naman yan ng Sir, sa ngayon kasi meron din kumakalat na mga text scam sa Viber. Na-aware po ba kayo niyan, sir? Wala May pa. nag-o-offer po ng trabaho sa Viber. Ay. Oo. Siyempre, no, kasi lahat ng mga tao ngayon naghahanap ng trabaho. Oo. May naghahanap din ng online na trabaho. Yung iba naman, ino-offeran sila pero pinagpipirahan. Magbibigay sila ng fake job offers. Paano ba tayo na makakasiguro na legit po yung mga online job na ino-offer? So yung online job, depende kasi yan no, kung yung agency na papasukan mo is registered. Kasi may mga permits naman yan sila. Pero yung may mga work kasi na walang ganyan. So pag hiningian ka na ng pera, Yun na. yun na yun. Punta ka. Magtaka ka na. Kumuha ka nga ng trabaho tapos hiningian ka ng pera, di ba? Parang may mali, di ba? Yun yung dating. Pero bakit pa kasi mabibiktima pa tayo Siguro ng mga kasi ganyan? vulnerable kasi yung individual partner, di ba? Oo. That May they kahinaan, need may the kahinaan money, tayo. They also need the work. So, Oo. na desperation is nandun na yung desperation na work na to so i-grab ko yung Oo. opportunity. Magkano lang naman yung 500 pesos doon sa Doon 20,000? Yes, sa sweldo na oo, makukuha, no? di ba? Pero Parang ganun. unti-unti kang 500 Yes. hanggang Sir, sa kulang po umabot yung na. process mo. Kailangan Oo. 500 ulit para sa Yes, NBI clearance, no? Kaya nga. Kami na bahala mag-process sa online, ganun-ganun. Sir, marami sa Viber. Kaya ang dami kong nare-receive. Parang kasi block ko na ngayon sila eh. Nag-business ano ka ba sa Viber mo? Wala. parang- Ano lang siya? For work. Mostly naman parang may functionality na ata si Viber na pag hindi kita contact, hindi ko mababasa yung message mo. Parang Actually, hindi naka-blur. siya nababasa. Naka-blur siya. Naka-blur lang siya. Oo. Oh, pero nung sinubukan ko siyang I-add doon. basahin, Oo. doon ko nakikita Job yung offer. mga job Baka offer. naka-expose ang number mo online. May kunyari Sa public, yun job sa public. yung job street, yung Indeed, oo. LinkedIn, Wala, hindi. baka Hindi naman yung siya number mo naka-expose doon. yung number ko doon. Kaya taka ako kung paano na nakuha yung number. Or maaaring ang case niyan is
nilist down nila lahat ng numbers, parang parang yung combinations ba ng number, di ba? 09, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ano lang. 8, 9, 8, 9, 7, 9, 6. Lahat. Hanggang si tinamaan yung number mo. Naka-burst send siya. Ah. Maaaring ganyan yan. Alright. Mm. Okay. May mga instances kasi na ganyan siya. Okay. Sir, ngayon kasi pag makikita mo sa social media, ang dami kasing mga tawag dito, mga advertisement na lumalabas. Marami doon nag-offer ng online loan Yes, or na mga online lending, loan. mga Yes. lending apps. oo. Anong tingin mo niyan, sir? Ito ba'y legit or scam po ba ito? Kasi minsan kasi pag sumusubok silang mag-download doon sa app, syempre makukuha niyo yung information sa cellphone mo. Especially, naghihingi po sila ng mga IDs. So, Oo. sinisend po yun. Oo. So, nagiging na ginagamit na yung pangalan mo Oo. to the point na ginagamit na yung pangalan mo. Parang, na parang yung mga contacts mo nakukuha Ba, na rin access nila. nila. Yes, na Pero access na kung rin nila. hindi ka makapagbayad, ginagawa nilang parang threat itong pagsisend nila ng mga text doon sa mga kakilala na nakasave sa phone mo. Mga ganon. So, regarding sa online lending agency, hindi naman lahat is nag-aano ng Ganon, fraudulent. yes. Oo, opo. Meron naman kasing registered sa SEC, may mga number sila. But there are companies, agencies na talaga na illegal talaga ang way nila. So, ang nangyayari kasi once ni-download mo yung application, so meron tong, I don't know if dun sa terms and condition yun or upon installation na nag-allow kayo. So, ina-allow kasi natin yung contact natin. Sir, kasi kung hindi mo din siya i-allow, Hindi hindi ka rin makaka-proceed. mag-proceed. Hindi ka Yun nga po kasi yung makaka-proceed. problema. Once inallow natin yung contact natin at nag-registered tayo, lahat ng contact dun sa cellphone nyo, ma-submit na yun dun sa Record. database nila. Then, once na umutang kayo, Oo. then hindi kayo nakapagbayad, siningil na nila kayo at hindi nyo na pinapansin, yung sunod nilang sisingilin yung mga nasa contact list nyo na. And the way na paniningil nila is Yes, threat, Threat. harassment. Threat na po kasi harassment. harassment na yung Legal po Oo. ba yun, sir? That is illegal po. Oo. That So, is illegal. Kasi ang dami pong mga nabibiktima po niyan. Mm. Oo. Minsan, di ba, nadidepress na. Minsan yung mga na-stress, ang epekto na-stress no, o sa may individual. mga mental yes, health. oo. Pwede naman po Effect. kayong pumunta sa office namin, then mas maipapaliwanag ng mga investigator namin yung mga dapat nilang gawin, kung ano yung mga nila. So, mas mainam siguro wag na lang download sa mga ganun Wag mga na lang app, po kayong lending app na yan. kasi mas maganda pa rin yung sa person to person kayo humiram. So may assurance na una-una ako as a lender, may assurance ako kilala kita. 'Di ba? Then pangalawa, hindi ko naman kailangan dumaan sa point na harasin ka para lang singilin ka. Pero pag ganyan po, sir, no? Na Oh, parang pag- sobra na, kasi, pag sobra na. So, Oo. magpo-post ako as a lender na parang, hoy, ba't hindi ka pa nagbayad ng utang mo din with pictures? So, parang pwede akong kasuhan Yes, ng cybercrime. ng Yun. libel. Ng libel. Opo. Oh, so, ganun yung parang, Siguro idaan nyo Oo. na lang siya yung magharap kayo sa O, sige, lupon. i-message sa mo na lang barangay, siguro oo. sa Oo, private. pwede yun. Oo, Oo. para magkaroon kayo ng kasunduan na pag hindi niya inano to, parang bigyan magpapile ka na ng kaso na Oo. sa kanya. kasi marami Pero din- ako nagtaka lang ako, bakit ang daming mga lending apps ngayon Na nandito na sa nagsusulputan, nasusulputan? yes, Sino ba dapat ang mag-regulate niyan? Dapat ang SEC. Ang lending agency kasi is inaano ng SEC, Security Exchange Commission. So humihingi sa kanila ng permit 'yan. Pero pag may mga violations yan, sir, Hindi na yan sila bibigyan ng permit ng SEC. Considered na sila, illegal. or blacklisted na dapat Blacklisted, yan. yes. Oo. Pero, bakit ka din po, sir, na kahit po blacklisted na sila or meron na silang cases na ganyan, available pa rin sila sa App Store, na pwede pa rin silang Oo. i-download. Oo. Hindi ba natin pwedeng na hindi mawawala sila Sa App Store. Store? Ang ano ko dyan is maaring I don't know if sino ang makikipag-coordinate, no? It's probably SEC because sila yung nag-i-issue ng permit. So, kailangan nilang sigurong i-inform si Play Store or App Store regarding the application that is doing fraudulent activity, no? Given na wala silang SEC permits. Okay. That is mag-uusap na dyan is yung SEC and the Google Play Store itself. Sila na ang diyan. Oo. Magkakaroon sila ng mga signing siguro, MOA, Memorandum of Understanding. Okay. Nasa pag-uusap na nila. Okay. May napansin din ako, sir, itong mga may mga ads din sa mga gambling. Yung bang
pag maglalaro ka nito, 10 pesos lang sa GCash, lalaki na laki yung premyo, blah blah blah. Tapos ini-endorse pa ng mga vloggers. Ay, ano Ay, kasi- parang e-games kasi ang mga dating e-games. niya. Oo, parang sugal. Mm-mm. Oo. Then some of that partner kasi registered sila sa ano pa yung yung nagunit aning agency. May agency kasing humahawak niya na nagpapa-register sila para Pagcore? I think Pagcore. Yes, Oo, the Pagcore. Pagcore. Pag-registered kasi sa Pagcore, parang hindi na nalilimit yung mga ads nila. Pero kasi parang ano kasi, Pero, yes, tinuturuan kasi oo, yung the ating mga individuals, kababayan yes, na oo. umaasa lang dyan sa ganyan. Tapos ang ending, Talo. yung talo ka, wala kang pwede kang manalo ng 1,500 pero babawiin din nila yung 1,500 mo. I think Yung it's scatter ba yun? Term I nila? think Yung it's, scatter? ano na siya, as a person na yun magbabari. Yes, tama. Kung maggagambling ka o hindi. Nasa sayo na yun as a Alright. person. Oo. So, sa tao din yan. Good Yes. luck sa Kasi inyo. kahit sa GCash partner, you can play Oo, inside the GCash then there's Maglo-load ka Oo, rin. Yes. Kung oo. magkano. Inside Isusugal the mo. GCash na yung games. So Ah. parang doon na talaga nagaganap Okay. yung gambling. Sir, meron kaming kasama dito noon. Kasama namin ngayon. Actually, nabiktima siya ng scam. Naka-receive kasi ng text, sir, na mayroon siyang package na ma-receive from, ano to? Ano dito? Shopee or Sa PhilPost. PhilPost. Oo. Oo. Tapos ang sabi doon kasi sa text na ano lang daw siya ng 1 peso ba yan, sir? 15 pesos. Mas may kinlik siyang link. Oh, tapos may Oo. click na link. Oo. Tapos pinindot niya yung link. Lumabas yun doon kung paano magbayad. Tapos credit card yung gamit. Hindi pwede debit cards, hindi pwede gamitin yung GCash, or walang Paymaya, e-payment. wala. Talagang Ah. credit card. So, syempre, 15 pesos lang kasi yun. Naglagay siya. Naglagay siya Naglagay ng siya. card number niya. Tapos humingi ng OTP. Binigay naman niya yung OTP. Tapos nag-error siya, sir. Tapos hindi niya namalaya na Minus. nagkumuha na pala siya ng pera doon sa credit card. Worth 80,000? Oh, 80,000 80,000 ba yan, sir? Eman? 86,000. 86,000 Parang ang ano nakuha. kasi, ang dating binate ka eh. Nakalagay, stated na 15 pesos lang. Oo. But yung link na yon, yung parang ano yan eh, yung request link, Oo. ang value is 80,000 or 86. Parang in dollars. Ito yun, no? Dollars. Yung value nung link na yon, kasi di ba paano ko ba ipapaliwanag in Maraming layman's biktima term? niyan, sir. Kasi Naubos yung credit limit. Yung iba, Kasi Oo. pag kinlik 600,000. kasi yung link, sir, then Mag-error siya. pupunta ka pa sa parang legit na website nila na Nasa parang talagang PhilPost. PhilPost siya. Oo. So parang doon hinihingi yung number mo ng card, Credit card. then yung OTP. So, yun nga po parang- yung sinasabi ko sa inyo na unang-una i-verify natin Correct. yung link. Kasi once hindi natin na-verified that and that is a phishing link, so ang link na yan is, itsura niya is PhilPost but hindi talaga siya PhilPost. So, paano malalaman, Oo. sir? Doon sa, Yung structure ng link niya at una-una hanapin mo muna yung original na link. Mostly kasi ng mga original na link is gumagamit yan ng .com. Then i-check, pangalawa mo i-check is yung structure nung philpost.com. Yung buong PhilPost ba talaga yun yung word na nakuha niya or may nadagdag na letters or something sa na .com, in-insert nila? meron pang I, Yun, something. maaaring ganun. Oo. Oo. So, yun yung mga kailangan nating i-check. Then, pangalawa, kung HTTPS ba siya, yung secured, kung tawagin na URL. dapat oo. HTTP. Hindi lang www. Yung ano kasi, yung www is sa World Wide Web. Oo. Diba, mostly makikita nyo yung link, nag-uumpisa yan sa HTTP, di ba? Pag hindi- HTTPS dapat yan. Tapos, semicolon, dalawang forward slash bago yan mag-www. HTTPS. Okay. So, yung Tapos first- bantayan pag .com, wala dapat na Mga naka-insert nakakabit na oo. .i, .com, .e, or oo. Yun ang anything, yan. no? Basta unang-una, i-validate nyo din kung may, kunyari, yung si PhilPost, i-verify nyo yung link talaga na sinesend nila para ma-compare nyo yung link na sinend sa inyo. Kasi yun nga, yung phishing link na yun, nag-impersonate siya na PhilPost siya, pero hindi. Then once in-enter mo yung information mo doon, yung transaction na nakadikit doon, is yun yung amount na makakaltas sa inyo. Kahapon, may nakita kong clickbait din, sir. Ginamit niya yung Inquirer. Tapos, ang nakalagay doon na story is about yung kang Boy Abunda at saka kang
Mag-ingat kayo dyan ha, kasi ano to, trading kasi sir. Tapos may in-interview siya na reporter. Sine-check ko yung yung website. Pina-transfer niya doon sa isang trading site Platform, o platform na mag-register ka doon. Tapos syempre mapapaniwala ka doon sa mga nababasa mo dahil ang daming yumaman. Kasi tawag nito, pag maglagay ka ng 15,000, automatic siya, para siyang computer na ang siya na yung maggagalaw doon sa trading. Tapos lalaki yung talaga yung mo. Oo. That is too good to be Oo, true. di ba? Oo. Medyo matasang chance Oo. na scam yan. talaga. Kahapon, sir, lumabas yan. I think siguro baka maraming na nabiktima nun. Masyadong Bigla siyang lumabas. PID yung ginamit niya, Philippine Daily Inquirer. Sige, natin Oo. yan, no? Kasi masyadong yung too good, yung parang mabilis kayo maman, that is Oo. never mangyayari, no? Just imagine, sabi niya, 500,000 a day. Wow. Just imagine. 500,000 a Oo. day. Millionaire na ka sa 2 days pa lang, Oo. diba? Sana Oo. That is, Oo, parang, diba? siguro mahirap paniwalaan sa part ko, but many of, our Filipino people, no, medyo baka may maniwala. So, correct. maganda rin yung getong, natin. Check talaga. yung pag-uusap Oo. natin para na i-inform din sila. Oo. Alam mo kasi, nasa psychology din kasi yan sa mga Pinoy. Alam mo, kahit may pera tayo, kontento tayo sa kung ano meron tayo. Pero pag may makita silang opportunity na, ito, baka Yayaman dodoble pa ang pera natin, Oo. why don't we take a risk, no? Na mag-invest ito sa trading na ito. So, pag nag-invest ka, akala niya, Legit. yung in-invest mo, legit, hindi ka na pala Oo. nakabawi, kundi ubos na yung ipon mo dahil sa paniniwala mo na Yayaman madodoble. ka. Oo. Oo. Dahil wala talagang yayaman sa ganun lang, no? Yes, Na yes. click lang, isang Isang click snap. lang. Oo. Like 2 days, partner, millionaire ka na. Oo. Diba? Oo. 500,000 a day, diba? Oo. Sarap naman. Ang daming mga ganun, no? Ang dami. Sir, may mga bago ngayon. Itong deepfake na AI-generated scams. Makikita ito sa video o mapapakinggan mo sa voice recording na parang totoo. Yes, oo. Paano ho tayo makakaiwas po sa ganitong mga scam? Scam. I think pasok siya sa ginagamit yan siya sa misinformation, no. Misinformation, oo. Pagkalat ng Oo. fake news, Oo. no. Meron kasing, sir, parang ginagamit niya si Dr. Vicky Bello, then merong Oo. pampaputay na product, pero AI siya, parang ginagamit na parang siya yung Siya yung nagsasalita. nagsasalita. Oh, paano po yun? Tapos magbibigay siya ng link. Tapos hindi mo pala ng link, phishing link na pala yun. Oo. Para mag-register ka doon, tapos tapos bibili ka ng Link ka product. Doon babalik tayo ulit, sir, doon sa i-verify yung link, no. Then pangalawa, yung sa video, parang pansinin din natin na nagsasalita but yung surroundings hindi gumagalaw. 'Di ba kasi pag ang AI kasi mostly yung mga deepfake, may ibang deepfake kasi na picture lang papagsalitain nila. Yes, Meron naman yung deepfake na video na talaga nila yung muka tapos yung nagsasalita. So, ang pwedeng gawin doon, ma-observe nyo naman kasi pag AI na parang yung dito niya. Iba na yung mukha. Pag gumagalaw yun, nahuhuli. May seconds mo lang yun mapapansin. Actually, dapat minus ka talaga ng mag-slow motion ka talaga para mapansin mo siya. Kasi pag nag-normal play siya, hindi mo siya mapapansin. Sa mga ganyan, sir, hindi ba sila pwede managot? Like, for example, yung sa kasama The namin. product, no? Yung sa kasama namin na nabiktima nung credit card na 80,000 yung nakuha. Nag-coordinate na siya with the bank. Pero until now, walang So, yung sa bank, investigation. yung regarding doon, kasi may OTP man. So, pag may parang OTP, kung nagbigay ka ng OTP. ikakandak pa rin natin, kakandakan pa rin ng investigation yon para mapanagot yung nag-transact, yung receiver nung 80. Kung saan ba yun withdraw, ano ba yung pinang-withdraw doon. May mga details Ma-trace naman ba yan, sir? Yes po, kasi ang naman sa BPI, yung sa transaction nila, yung tracing nun, doon natin yun, doon tayo mag-uumpisa ng investigation natin. Sir, sa ngayon kasi, sa ngayong panahon ngayon, no? Sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, sir, na po, naka-online banking na po Correct. tayo. Yes, oo. At saka online shopping na rin. Yes. Okay. So,
ano ba yung safety tips na may bibigay natin para maiwasan natin ma-hack yung ating mga bank accounts? Kasi Correct. 'di ba, pag minsan kapag bumibili ka ng airline tickets, ang gagamitin mo ay minsan debit card, credit credit cards, card, online payment. online payments So, na yan. yung sa bank, no, online bank platform natin, no, ang actually may certain, I don't know sa other apps, no, but yung sa akin kasi na bank is ang gagawin niya pag naglagay ka ng bank app na yon, i-sync mo pa siya dun sa ATM na etong mobile device na to ang magla-login ng bank account na to. Okay. I don't know sa Sa ibang other, account sa- but kasi yung ganun yung sa akin. So magkakaroon ng na yung may mag-attempt na mag-open ng online banking platform ko, hindi nila magagawa kasi given naka-register siya sa device ko. Oo. Sir, paano yung mga nawala yung phone? Yung nawala yung phone or na-snatch Nanakaw. yung phone? Nanakaw yung phone. Pero nandun lahat ng information, especially Nakasave doon yung mga password. Password. And meron save password. So, parang ang daling ma-open siya sa mga... Depende yun, ma'am. Kung yung password, yung cellphone niya, yung password niya, nakuha din. But kung hindi naman, I don't think Okay it will possible na ma-unlock nila. Pero may website May kasi, save sir, password ngayon, kasi. kaya nga, pag maglagay ka ng information na username at password, automatic siyang mag-save. I don't Ano ba yung recommend yan, Hindi sir? ko nire-recommend gamitin yun, no? Kasi pag di ba na automatic na save yun sa Google, Oo, no? Tapos pag nag-login ka sa Google account mo, nakasama Diretso siya. na, Nakasave lahat. Hindi ko siya nire-recommend kasi may mataas yung chance na pag na-hack ko yung Gmail mo, na-hack yung Makukuha Gmail ko mo, makukuha mo lahat ng nakasave password doon, which is mas nakakatakot. Di ba? Okay. So, mas, Kasi nakasave, sabihin natin doon sa Gmail mo, yung sa app natin, nagsisave password siya sa cellphone natin, then na-hack yung Gmail natin. So, lahat ng accounts natin, may nakadikit din na website doon. So, lahat yun ma-access ko. Correct. So, Delikado din. Delikado. Sir, hindi lahat alam kung saan sila pupunta or tatawag or magsusumbong kung na-scam po sila. Or na biktima na. Correct, na biktima po sila ng scam, di ba? Saan po sila pwedeng pupunta at ano po yung proseso ng pag-report sa cybercrime sa opisina ninyo? So, ang office namin is makikita nyo po sa Camp Rafael C. Rodriguez. Dito lang din Sa PRO 13, sa Libertad. Barangay Yes, Libertad, oo. everyone. Diyan, pagpasok nyo po ng Gate 1, Oo. 1 Dire-diretso sa lang. Kaliwa. Yes. Nasa bungad lang naman kami, makikita nyo yung unit namin agad. Siguro may signage naman dito nga, papunta sa regional Di ko lang sure kung May may ganon, signage. anti- Pero cybercrime. pwede kayo magtanong dun sa duty. guard. Sa Oo. duty. Then, ang ano naman is, yung sa Facebook page namin, i-follow nyo na lang din kami. Makikita nyo yung hotline namin doon. Pwede kayong mag-directly call sa amin regarding sa concerns nyo. Para bago kayo pumunta sa office, complete papers na tayo. Dire-diretso for filing na tayo. Okay. Sir, ano po ba yung Facebook page? Baka marami pong duplication ng inyong Facebook page. So, yung Facebook page namin is Raco 13. Raco 13. Tingnan natin na. Ito. May logo ng... Ito? Basin pwede natin Yes po, yeah. May blue May na blue verification. verified. Yes, Blue Verified verified account account. So ito mga kabutuan on, pag mag-like kayo sa page nila, yung may blue ribbon ba yan? Anong Oo. tawag ba nila dyan? badge or something, Oo, na verification badge. oo. Tapos From makikita Raco nyo 13. din yung details namin dyan pag tinap nyo. Andyan yung hotline number namin. Email, number, hotline, Yes. website. Yan yung pwede nyo kaming contact. Dito yung mga balita din ninyo, sir, no? Yes po, Okay. opo. So dito, sir, pag mag-message sila, may sasagot din ba? Yes po, may Automatic. may personnel po kaming in charge na nag-handle ng Facebook page namin. Sir, kunwari ko pag na-hack po yung Facebook account ko, pwede bang tumulong ang opisina nyo? Yes, Raco pwede po kami 13? mag-assist na para i-retrieve yung Facebook account niya. Yes, po. Marami na po bang na-retrieve na account, Yes po, sir? marami na po kaming cases. okay. Opo. Sir, ano ba yung pinaka-common na mali doon sa ating mga kababayan po pagdating po sa paggamit ng social media para hindi po mabiktima sa identity theft o hacking? So, yung yung casual na natin, no, yung pag-post natin. So, I advise na i-limit natin yung kasi may mga
persons kasi na at the moment story. Oo. So yung kung pinag-aaralan ka ng suspect natin, yung kumbaga perpetrator natin, madali ko lang gawan ng another account yung ano mo na naka-follow sa Susundan ko lang yung mga activities mo para mag-ano ng fake account. Then I will add mga relatives, friends mo Para mukha siyang... magmukhang ako. Okay. Oo. Yun. Then also yung siguro i-avoid natin yung basta-basta na lang natin ng pagsesend ng IDs kasi may mga certain I don't know seller ba yan or ano na nanghihingi ng ID natin online para proof of ano nila legit Proof yung of kausap payment. nila. No? I don't think it is necessary no para i-send kasi yung ID natin kompleto na yan, pangalan mo, address mo, andyan na yan lahat eh. Yes. Yes, partner. Kasi meron sa online, like, meron po kasi, kunyari, meron pong ticket na sinisell, tapos parang, para legit ka, mag-send ka ng ID mo. So, bawal pala yun. Hindi naman sa bawal, ay inire-recommend ko lang na wag. Kasi, para mahirap na kasi, baka yung kausap mo, ano rin eh. Scammer. Yes. Yes, oo. Magamit pa sa masama yung... Sabihin mo na lang, oo. partner, na makita lang tayo sa Yes, personal. mas maganda. Mas maganda. Tapos huwag mo lang makita. picturean yung ID ko. Oo. Gusto ko lang kung gusto mo na lang, ano, Oo, yung pera, kaliwaan. yung binili mo. Kaliwaan. Okay. Yung link. Ayan. Sir, ito yung link, sir, no? Tama? Yan. Yung scroll down nila para scroll down. makita. Rakot Oo. Okay. 13. Para ma-verify talaga na yan yung, kailangan makita nyo yung verified badge from Facebook. Yes, Oo. yes. Opo. Baka kasi maraming Rakot 13 din. Yes. Actually, marami nang gagaya ng page namin. Hindi lang Rakot 13, iba't ibang cybercrime. So, nag-aano sila na magsumbong daw sa kanila pag na-hack. Ang kausap nyo doon is scammer. Scammer. Baka hihingian kayo ng mga Ng details. information. Correct. Mas lalo pa kayong may scam. Correct. Na-scam ka na nga. May scam ka pa ulit. Oo. Sir, for example, kung kami ni Gracial, no, na biktima kami nung duplication ng Facebook, pwede ba kaming magsumbong sa Rakot 13? Yes po. Pwede kayo. natin siya isumbong na ipa-down yung... Ipa-take down natin, ipare-request for Ay, pwede take down. yung Pero ang replication. ano niyan, yun na lang ang gawin nyo. Punta kayo sa amin. Kayo nang bahala. Oo. Kayo nang bahala mag-take Mag-explain. down. Oo, sige. Sir, kung biktima na po itong cyberbullying, paano po natin malalaman na cyberbullying itong ginagawa? Siguro yung ano, At saka online harassment. Ano pagkakaiba ng cyberbullying at saka online harassment? online harassment ata yung yung pagpo-post sa'yo na inaaway ka. Iba yung bullying kasi papasok siya pag sa mga sa parang I don't know, may criteria kasi yan para pumasok ng bullying and harassment. So May mga elements, Oo, no? may mga elements kasi Pag yan. cyberbully, siguro pag pag tinutukso ka, parang sinisiraan ka na, something like cyberbully. Pag harassment, siguro yung mga tinatakot ka, blackmail ka. Di ba, yung blackmail, Blackmail, iba papasok din na yun. siya sa extortion eh. Extortion. Papasok na sa extortion yung blackmail. Sir, sa Oo. ganyan din. Marami din nabibiktima sa mga extortion. Di natin i-mention yun. Oo. Ano po, Extortion. wag oo. po kayong matakot pumunta sa amin sa office namin pag yung Pag mga tinatakot ganyang sila, sir, cases. no? Wag na po sila matakot. Pumunta Kaya lang sa gagawa Sarasa natin Trail. ng paraan yan para ma-solve natin yung ganyang issue. Kaya doon sa mga lalaki at babae, pag may magre-request sa'yo mag-send ng ganitong picture Wag. or ganitong video, wag na lang kayong Oo. mag-send. Kasi baka mamaya after that, Blackmail yun na, ang sunod blackmail niyan. na ang sunod niyan. Baka Oo. sabihin niya, ipopost down niya sa Facebook, ikakalat Ikakalat niya niya, lahat. oo. Oo. Pero pag ganyan, sir, mangyari sa kanya yan, wag mag-alala, pupunta lang sa Rako. Rakot 3. Yes. 13. Alright, okay. Ano pa ba? Sir, itong ransomware, ano ba dapat gawin pag na-hack ang isang device or na-hostage yung files? ang ransomware kasi is siya what will do sa device mo is i-encrypt niya yung mga files mo. Okay. Once encrypted na yung files mo, meron yan siyang iiwan na note informing na kailangan mong magbayad para i-decrypt niya yung files. Pag na-encrypt na kasi yung files mo, mahirap na yan siyang i-decrypt. Kasi ang encryption kasi may password yan. Ang password na naglalagay ng encryption is si hacker.
So mahirap din i-determine kung anong ginamit niyang tools na pang-encrypt ng files mo. So ang ano ko diyan is once na infect kayo ng ransomware, avoid nyo na magsaksak ng flash drive dyan at ilipat sa ibang system. Baka Kasi doon wala naman. na, kakalat yun. Kakalat yun. So ang ano na talaga sa kanya is for reformat. Yun na ang ano niya. Kasi Solution. kasi encrypted files na yun eh. Parang ano yan eh, pag sinabi nating encrypted files, yung ikaw lang yung nakakaalam ng password. Naka-password protected yung mga files mo. Tapos may tools sila na ginamit para i-implement yung password. Tapos sila na nakakaalam Yes, sa password. oo. Pag magbayad ka, I-decrypt at saka nila. i-decrypt nila. Pero yung minsan, hindi mo nangyayari yan, di ba? I-scam na, mag-fall Kasi naman na siya magbabayad sa ka scam. ng 10,000, so, sir, full lang pa kasi yung 10,000. Oo. Naubos Bili na pa. kasi. Mm. Bigay ka naman ng 10,000 to Yes, 20,000 na yun. hanggang darating na Palaki na ng palaki, oo. Palaki ng palaki. Yun yung ransomware. Sir, paano natin makukuha itong ransomware? Ano kasi yan eh, nakukuha yan mostly sa mga applications na nada-download natin sa internet ng yung lalo na yung mga Sumasabay siya. yung mga illegal apps, yung mga okay. apps na yung iba kasi gusto makamura, gusto Oo. makatipid, 'di ba? Ayaw bumili ng Naghahanap lisensya. libre. Oo. Yan. oo. Diyan natin nakukuha yan. Sumasabay siya. Okay. Dilalagay nila yun. Hindi nilalagay. sumasabay. Tinatanim nila yun. Parang mabuka siyang legit. Yes. Akala mo oo. free. Mm. Pero yun pa, free yung ransomware. May kasama. Okay. So yung So, parang mismo pag kamura ka, visit mamahal. the website, parang download na. Oo, download Oo, this. yun. Oo. For free. Mag-ingat kayo Isa doon. doon, Oo, yun. mag-ingat kayo sa mga ganun. Sir, doon naman sa mga parents natin kasi yung mga bata kasi ngayon nasa cellphone eh. Para gumagamit na sila kasi ng cellphone, YouTube, ano ba, mga 4 years old pa, 5 years old pa, gumagamit na ng cellphone. Paano yung tips natin para sa mga parents para maprotektahan yung mga anak nila sa peligro ng internet at social media? As a parent, yan is responsibility nyo yan. Bantayan nyo kung ano yung binibisit ng page yung anak nyo, ano yung pinapanood nila, sino ang kausap nila. Kasi may instances kasi na meron tayong mga perpetrator, yan yung mga target nila, yung mga minor. So, ginugroom nila yan. Parang ano ba yan, yung ibibigyan lang nila ng candy, kung sa cyber is yung, kung naglalaro, skins. Mga Roblox yung mga na yan, no? skins, yung mga ano, Tama. 'di ba? So bantayan natin. Di naman na kumbaga mawalan sila ng freedom, but observe them, no, yung mga actions nila kasi may magbabago sa actions ng bata eh. Pag inoobserbahan nyo as a parent, kasi responsibility natin yan as parents. Correct. Napag-usapan naman natin yung online lending at saka yung investment scheme. Yes. Oo. Yes. Alright. Kasi ang tanong ko sana kung ano yung mga red flags na dapat bantayan. Parang na ano ko na ata kanina yung kaya sa The Oo. links. online lending, yung pong SEC, yung may permits. Sir, paano natin malaman na parang registered siya sa SEC? Alam ko naka-post yun, yung mga registered online lending agency, ano ba yan, yung applications, oo. Naka-register dyan sa SEC, naka-post yan publicly. Ma-access nyo yung files na yan online. Sir, paano yung mga scammers po na makapangloko gamit ang phishing emails at smishing text messages? Paano sila Oo, panloko. Actually, ano yan eh, yung sa phishing kasi, naka-random send yan sa lahat ng emails na meron sila, then containing links. So, yung links kasi na yun nga, nag-impersonate sila ng establishment. So, for example, gagayahin nila yung itsura ng bank, online bank na website, but the link is not the legitimate. So, once na nag-transact tayo dun sa website na yon, doon na tayo, biktima na tayo ng phishing link. Mawawalan na tayo ng pera or kung ano man yung in-order natin, maaaring maging fraudulent activity na pagdating dyan sa mga phishing links na yan. Sir, sa usapan naman, sa usapin naman po ng online sexual abuse at exploitation, ano naman yung ating tip po nito para sa mga kabataan at sa mga magulang? Kasi baka akala nila, pag kuwari, partner, no, may na-chat sila na foreigner, tas mabait, na matagal na nilang nakausap, tapos eventually, meron na mga hinihingi, tapos hindi na alam na online sexual exploitation na pala yung ginagawa. Paano yun, sir? So, para sa mga
kababaihan natin, no, strongly advise na wag po tayo basta-basta nagsisend ng mga videos or images natin through So wag ka naman online TikTok, sir, without- no? yung Na hindi nakabra, natin- something, na ano na nila yon, that is their choice. Unang-una choice Pero nila kung yun. nakawin yung video, tsaka gamitin nila for their own, Yun, exploit. yun, pwede natin yun silang kasuhan regarding doon, yung taong kumuha nun, as long as ma-identify natin. Oo. But kasi yung pagbibideo kasi nila, that is their freedom. No, choice naman nila yon. So, ang ano namin doon as PNP is kung inabuse naman yung video na yon, ginamit naman sa masama, Doon na kayo papasok. doon na tayo mag-step in. Oo, kasi hindi rin naman dapat dapat na bastusin natin. Given na freedom niya yung magganon, babastusin naman natin ngayon. That is Cyberbully na yun. Yes. Oo. Alright. Okay, partner, baka may karagdagang tanong ka dyan. Nawawala na ako sa aking mga Tagalog na. Alam mo yung Naubusan na kayo. naiihap ko na lang yung mga Tagalog ko dito. Sir, paano po nalalaman ng public po, no? Kung ano po yung kaukulang serisyo, yung silot, silot. Yung punishment po, punishment. Parusa. Yung punishment po sa mga scammers natin. So pagdating kasi sa punishment, yung mga nila, ang mag-i-impose na kasi ng punishment is the court. Okay. So kami, Mag-file lang kayo ng ipa-file kaso. namin yung case based dun sa violation. Then si court na ang magde-decide whether kung Ipo-proceed kung ano na yung judgment ni court regarding dyan. Alright. Okay. Actually, no, marami pang usapin tungkol sa online scam. No? Yes, Maraming oo. mga Madami. different types of mga pangloloko na ginagawa sa online. Pero pwede nyo yung makita doon sa Facebook page ng Regional Raco. Anti-Cybercrime Unit. Tama yes. po ba, sir? O, para doon yung makikita yung mga information at saka education campaign nila. Yes, With opo. regards to the mga online scam at saka iba't iba pang mga different ka na pangloloko. Tsaka pwede rin kayong mag-connect sa kanila kung meron kayong mga concerns, mga katanungan, or mga gusto nyo isumbong, pwede nyo silang makontak sila, sir, doon. Hindi yan sila mag-aatubing tulungan kayo. Yes po, yes po. Correct. Marami yan sila. Mga ilan kayo doon, sir? 21 personnel. 21. Mga Iba't IT iba po experts yung- po ata. Yes po, may iba't ibang functions kami. Mga IT experts kayo, sir, no? Yes, yes po. Halo na kami criminologist and IT expert kasi yung criminologist namin hybrid na. Oo. So, alam na nila kung ano yung gagawin. Oo. Okay. So, marami na rin isang na-resolve na mga na-hack na mga Facebook. Kaya kung love nyo yung Facebook nyo at na-hack siya, handang tumulong ang Raco 13 dyan para ma-retrieve yung inyong mga Yes, sir. Facebook account na na-hack. Pero pag ang bank account ang na-hack, matutulungan din natin sila. Okay sir. lang po Dati, ba yun, sir? sa bank na po Sa yun. bank na po. Oo. Pag yun yung nahang kasi ano na nila yun eh. Kumbaga, within local naman yung bank eh. Kasi baka i-ransom din sila, no? Na, sige, babalik ko sa yung account mo, pero magbigay ka sa akin ng itong amount. Hindi naman. Doon mo kukunin sa bank account ko. Bigay mo sa akin Sir, kunin mo na lang sa account ko, nandiyan naman sa iyo eh. Oo. Tapos ibalik mo. Sir, anyway, ano po ba yung inyong mga payo at inyong mensahe sa ating mga kababayan sa Butuan? So, ang payo ko lang po, no, sa mga, natin, no, sa mga nakikinig. So, para maiwasan natin, no, maging, yung makasuhan mismo ng libel. So, mostly kasi libel eh. So, yung emosyon natin, kontrolin natin. Kasi yung Facebook kasi is a public platform. So, once na nag-post ka dyan, kita lahat ng friends mo yan. At kung friends, ano ba yun? Yung friends na makikita ng friends mo. Oo. Ng other friends. Yes, pag public pa, lahat makakakita niyan. So, kontrolin natin yung emotions natin. Huwag tayong padalos-dalos. Pag-isipan din natin kasi mostly kasi ang minsan mga magkakamag-anak, magkakaibigan, Yes. nag-aaway-away, nag-post online. Then so kailangan din namin i-file kasi may complaint kami. Sir, in regards with that, sir, my question lang ako, partner. Kasi, di ba, parang yung GC, Yes. pinablik. Yes. Then nakita yung mga pangalan, sino yung nasa GC. Screenshot. Then yung GC kasi, may na-mention na mga pangalan din na parang, kaya pinost yung SS, yung screenshot, kasi
parang naging bullying din yung nangyari sa screenshot nila. Yes. Pero publicly, pinost ng ibang tao. Which is dapat sa kanila Dapat lang. sa kanila. Oo. Ano yung pwedeng gawin? So, ang magre-report po ba is yung nasa GC or yung ano? Kasi di ba Yung bullying mga din yung na-mention, nangyari oo. sa ano eh. So yung nabully sa ano kasi, Sa loob ng GC. Yun yun siguro. kasi yung nag-post po. yung nasa loob ng GC kasi is parang circle of friends circle nyo. of Parang friends. baka ang dating sa inyo is biruan lang. biruan lang. Ang Tama. dating sa inyo biruan lang. Oo. Baka nung nabasa ng iba na misinterpret nila, pinost nila. So magkakaroon tayo ng ang tanong doon is paano nila unang-una paano Nakuha nakuha yung picture Correct. without the consent nung mga parties doon sa ano. So papasok yan ngayon sa data privacy. Actually, pag data privacy ang ikinakaso natin, ang pagfa-file natin ng case na ganyan is sa National Privacy Commission. Sa National Privacy Sa Commission. NPC. Yes. Oo. Mabigat po ba yun, sir? Yes, Ang parusa? ang Data Privacy Act is mabigat. Oh. Okay. So, Kasi RA din po ata yan siya. Special law din. Yes. Alright. So mag-ingat yung mga screenshots na yan. Yes, Yes, mag-ingat po talaga. Huwag tayong i-public yan. I-post yan sa public. Baka kasi akala nila yung Facebook is something ano lang eh. Ordinary. Public Ordinary lang, lang, yes. Oo. Pero marami rin kasi tayong actions dyan na maaaring mag-cause ng pwedeng mabuti, pwede rin masama. So that is why andito kami ang cybercrime to i-balance, regulate ba. Oo. Tsaka minsan kasi pag mag-share ka rin ng mga yung mga nagko-cause din ng panic. Yes, oo, Yung yan. mga Misinformation, fake misinformation. fake news, oo. Tsaka yung mga nagli-leak din ng mga information, sir, pwede bang pakasuhan yan? Like for Um, example, nasa meeting tayo, tapos nag-picture siya, nileak niya, pinost siya sa Facebook na dapat, hindi dapat, ano. Alam ko kung regarding dyan, kung merong confidentiality yung meeting, bawal yan. Bawal. May kaso talaga yan. Oo. So, pwede yan kasuhan. Yun lang. Okay. So, ibang usapan naman yung data privacy. Yes, Yan iba na naman naman. ang ating next topic sa susunod. Para ma-invite na namin si Si Sir. si Sir Injan. Pag-aaralan. Yung sa data privacy. Para ano yung mga elements na Masasabing pasok data doon sa data privacy privacy. At saka gamit ang Facebook. No? Yes, At saka other platform, online platform. Alright. Sir, salamat po sa inyong time, sir. Thank you din, Na-disturbo ka Walang tuloy problema sa po. iyong Oo. Thank you so much. Contact sir. na lang po kayo. Okay po, sir. Actually, saan Oo, sige. Text sige. na lang kita po. Thank you. Maraming salamat sa Happy Valentine's Day po at saka sa kasama niyo po. Thank you, Kasama- sir. Pangalan, sir? Ugay. Ugay. May date po ba, sir? Wala. Wala. Naghahanap pa daw, naghahanap pa. Sir, Sir, salamat thank you po, so sir. much, sir. Maraming po Salamat. salamat. Thank you. Alright, ang dami na. Nakakaragihinon ko. Dadaghan dami-daming- kayo tayo na katunan karong Yes, adlaw, oo. partner, no? Regarding aning cybercrime. Ay sa, sige, partner. Kuya sila, kuya. Alright. Sige Ang na. katumong ko ay. Mo perma. Anyways. For our MODs. Kaya, partner, pwede ba kung... Glenn, kaya live na ba ni? Glenn? Kaya mga kabutan Mga na kabutuan, wait lang po. Alright. So, before ta upadayon, partner, no, daghan kay nakatunan. Correct. Kasa karong adlaw sa mga topics na to, no? Labi na kay Gabi. Gamit kayo ang Very online. kuan kaayo siya, partner, Nara sa no? cellphone Oo, tanan oo. ato mga Correct. transaction, communication, banking, nanagay sa cellphone. Di na naka-high-tech. Unlike sa una nga. Sa kadaghan nga na cases, partner, no, to the point nga biskang legit siya nga kunyari ang GCash mga yung OTP magduha-duha pa ko kung ako ba yes, OTP oo. ay nag-send man ko kuan parang legit ba ni ako ba ning ikuan so naka sa point nga na ba nga tungod sa kadaghan nimo nabasa bagay sa kadaghan nimo nga Or ma-paranoid na ka. paranoid, yes, that's the word, paranoid na kay ka nga biskang imong kaugalingon tong kunyari mag-open kag Facebook sa lain nga kakuan ka na partner nagkatuwa, di ba? Oo. Matarantar gay ko Yes, kanang ngay mga something Manong lahi ang iyang kay ang place ni Butuan City tas ang iyang giingon dito kay you're in Zambales. So murag pero kato nga time ikaw ang nag-open sa ay legit tingali ako ra tingali ni. Oo. Di ba nga na So ako lang na dapat tayong na maging alerto o Correct. dapat vigilanta sa Correct. at gamit sa ato ang sa online, no? Kay kita raman gihapon good ang kaluluoy kung ikaw mismo mo
kanang mas patuyangan nato atong kahinaan. Labi na kita ra mismo ang makasulbad sa online sa scam, no? Mga text scam na yan, yung mga mabiktima ta ng mga scammers, kita ra gyud ang makasulbad ana. Basta kita dapat magpabilintang vigilante, Correct. bilintang mabinantayon o ano kanang maging wais ta kung tama ba ni, sakto ba ni akong gihimo or angay ba ko mupatol ani niya. Kay sometimes for good partner ang mga Pinoy tungod sa desperation, no, kanang bang desperado na siya, gusto siya mudato dayon, gusto dayon siya makwarta dayon, ma-engage siya ng mga dinalian nga Mga butang. sayon nga butang. Kay gamay nga pusta abi niya muna na makapadato kaniya. Una-una na to nga imbis kay problemado pa ta madungagan pero naglaing problema ang atong gihimo. Yes, partner. This is call for attention po Oo. sa atong mga government agencies, no, nga tana mas taas pa nga IEC, mas daghan pa nga Educational IEC campaign. Oo. ang atong ihatag, no, sa atong mga labi na sa atong mga marginalized nga sector, Oo. no, kay sila ang mostly Vulnerable. ani nga mga situation. So tagaan tanan nato sila kay tungod pud siguro sa kalisod, partner, no. Like kung mo lang way pagit nga basig ay mouna niya akong chance para makakwarta, maka na ay pagkaon sa akong pamilya. So kuan nga na scam na hinuon ka, di ba? So I think mas kuan na to, no, nga tagaan na to sila, Strengthen. mas straighten na to ang atong mga IEC. education campaign para sa ila, para sa tanan, no, nga mo ni ang way para dili ta mo tuod dayon sa mga ingon ana. Alright. Alright, una kita magbulag-bulag, iba yung kaninyo ang usa ka panultihon Karon ko si panultiyon karon, partner. nga ang gugma murag cellphone signal. Usahay kusog, usahay hinay, pero kasagaran wala. Agoy. Unsa may meaning nimo ana, partner? I mean, Valentine's Day magid karon. nagpasabot ang gugma pasahon ra mahimong dili kasaligan o dili permanente sama sa signal sa cellphone nga usahay kusog, usahay hinay o usahay wala gyud ang gugma usab. Char. Oh. Mahimong mag-usab-usab. Usahay puno sa kalipay, usahay dili kaayo o usahay mawala. Kini nga panultihon naghatag og humor nga nagtan-aw dili kasiguraduhan sa gugma. Pasabot Nagbasa ra. ana sa simpleng pagsabot ana, partner, nga ang gugma gyud dili mo siya ingon nga dili gyud ka maglaom. Dili pug ka moingon nga forever. Walay forever. Mo na ingon nila. Walay forever sa gugma. No, kay usahay karon sweet ugma dili na pod sweet. Karon mo care siya sa imo, sunod dili siya mo care sa imo. Nangalana ra ang gugma. So ato lang ani maintain lang nato ang gugmaon nato, partner, ang atong kaugalingon. Muna love yourself before you love others. Nana sa Bible, partner, di ba? Nagugmaon sa nato una atong kaugalingon before ta may gugma sa lain. Kay kung dili ka kantigong may gugma sa kaugalingon, dili po ka kantigong may gugma sa lain. Nga na ra ka simple. So again, love yourself. Do not love your neighbor. Heart. Ha? Love your neighbor. Ambot na lang. Ito po ang pwersa sa Butuan City Public Information Office. Ako si Rich Maninayo. O ako si Gracial Gorgoya Maguban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod Biyernes. Palihog sa pag-like sa itong official Facebook page, Instagram, Twitter account, X, Instagram, o pag-subscribe sa itong YouTube channel. Sa katong karon pa lang nakita sa itong program, ay kalimot sa pag-subscribe sa itong YouTube channel. I-type lang ang January 14, 2024. Makita din mo ang episode karong adlaw. Sa ito po ang pwersa sa City Executive Management Department sa Public Information Division sa panguna ni Attorney Ian Sabado o sa among Division Head na si Ma'am Michiko Makinano de Jesus. Daghang salamat sa kayo nga suporta o mag-uban kaninyo kanunay ang Diyos. Daghang salamat. Bye-bye! Happy weekend! Happy Valentine's, everyone!